Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, maging sa mga ikaw po na ito, O God. Salamat, Lord, and we acknowledge, Panginoon, na lahat ng meron kami, lahat po ng nasa amin, magiging buhay namin, ay sa inyo po nang gagaling, Panginoon. Lord, salamat po sa kakayahan, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa upang maibalik po namin yung nararapat na papuri para sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa mga ika po na ito na pagpalain mo, Panginoon, ang sa ganon, mas magamit, Panginoon, sa gawain mo dito po sa lupa, Panginoon. Salamat din po sa paggamit po sa aming simbahan para po mas marami pong makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas din po namin sa inyo yung mensahe po sa umagang ito. Dalangin po namin na kayo po yung pumagitna sa amin, Panginoon. Banal na Espiritu yung aming maranasan at mangusap sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Buksan mo, Panginoon, yung aming mga puso, yung aming mga mata, yung aming mga pandinig, Panginoon, nang sa ganoon tunay na tumimo, tunay na magrema, Panginoon, yung banal na salita mo sa umagang ito. And we also rebuke the works of the enemy sa umagang ito, Panginoon. Lahat ng spirito na hindi po welcome sa kwarto na to, itinatakwil namin sa pangalan ni Jesus. Lord, kayo po ang tunay na manguna, mangusap sa aming mga puso sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na amen. 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 Batiin po natin ulit yung mga katabi natin ng magandang umaga. At pagpalain ka ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, dami na naman natin, no? Hindi naman tayo nagre-reklamo kasi yun naman po yung ito yung kalooban ng Panginoon. Sige po, dako po tayo sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Ito na po yung huling lesson natin para po sa series natin sa Gospel of John. Na marami na pong tinuro sa atin ng Panginoon sa book na to. And this month, sa chapter 4 alone, nakita natin yung iba't ibang mensahe at aral po na ibinahagi sa atin sa pamamagitan po ng kwento ng babaeng Samaritano na nakausap ng Panginoong Jesus doon po sa balon. Now through her story, natouch po natin yung 7 principles of personal evangelism, yung gift of the living water, and last week, tinuro po sa atin kung anong klaseng panambahan yung hinahanap ng Diyos sa isang mananampalataya. And this morning po, balik tayo sa pag-aaral natin tungkol po sa pagbabahagi ng Ebanghelyo o yung tinatawag po nating evangelism. Sabi po, most of the time sa mga Kristiyano, kapag naririnig natin yung word na evangelism or soul winning, madalas ang focus natin doon na agad sa kung tatanggapin ba ng taong binabahagian natin ang Panginoong Jesus. O kaya kung magde-decide ba yung tao na to na sumunod sa Panginoon. No, in short, nandun na po agad tayo sa resulta na gagawin natin o dun sa tinatawag na outcome. Pero isang katotohanan na madalas na nakakalimutan natin, na bago po mangyari yung resulta, may proseso po muna na kailangang pagdaanan yung taong dinadala natin sa Panginoon. With the goal na magkaroon siya ng kaligtasan sa Panginoong Jesus. Sabi, bringing a person to salvation is not a single event. Ito po ay isang proseso. Throughout sa earthly ministry po ng Panginoong Jesus, na pinakita niya yung tunay na kahulugan o yung ibig sabihin ng sinasabi sa Bible na to seek and save the lost by showing compassion sa mga taong naliligaw spiritually at pag-instruct sa mga alagad niya na manalangin para po sa mas marami pang manggagawa kasi yung harvest ay marami na po. And through His teachings, pinapaalala po nito sa atin na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay gawain po ng Diyos. It is the work of God. At tayo po bilang mga anak niya ay inaanyayahan po na maging kabahagi sa ginagawa ng Diyos.
Sinasabi po na isa sa mga clearest illustrations ng bagay na to ay yung nasa dulong part po o bahagi ng chapter 4 sa aklat pa rin po ng Juan. No, ito po yung pangyayari after po ng conversation ng Panginoong Jesus doon sa babaeng Samaritano, kung saan agad-agad na bumalik yung babae sa bayan, no, para po ipamalita sa mga tao yung naging encounter niya kay Jesus. Kaya nung palapit na po yung mga taong bayan sa Panginoon, ganito po yung sinabi ni Jesus sa mga alagad niya. Sige po, makipagbukas po kayo sa akin sa Juan chapter 4 verses 35 to 38. Verses 35 to 38. Sabi po dyan, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Verse 38, isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Ngayong umaga po, pag-usapan po natin yung bagay na to. Sabi po dyan, one sows, another reaps. Now, binanggit po yan sa verse 37. Sabi doon, iba ang nagtanim at iba naman ang umaani. This statement tells us po na madalas ang Diyos gumagamit ng iba't ibang tao sa iba't ibang stages ng journey sa buhay spiritual po ng isang tao. May ginagamit siya na tagahasik ng binhi o yung salita po ng Diyos. May nagdidilig sa pamamagitan po ng pag-i-invite, pananalangin at pagpapakita po ng mabuting gawa or halimbawa ng kanila pong pamumuhay. At meron din naman po na binibigyan ng privilege ng Diyos na i-lead yung tao na yon na genuinely makakilala po sa Panginoong Hesukristo. Nakikita po natin na iba-iba yung role na ginagampanan ng mga taong ito. Pero alam natin na yung mga tungkuling ito are equally important. Dahil at the end of the day, ang nagmamatter po ay yung shared joy na mararanasan nila pagdating po ng pag-aani. No, every role is important and every faithful laborer share in the joy of the harvest. And knowing this truth is somehow challenging, no, pero at the same time encouraging them. Kasi nire-remind po tayo nito na ang success sa evangelism hindi lang po nasusukat sa tinatawag nating immediate result o sa dami po ng tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Minsan, tinatawag po tayo ng Diyos na maghasik, minsan magdilig, o minsan maging bahagi po ng pag-aani. Pero sa mga roles po na to, tandaan natin na hindi po natin responsibility na i-control yung outcome o yung pwedeng kalabasan ng ginawa natin. Our responsibility is to be faithful in the work God has entrusted us. Kaya sa pag-aaral po natin this morning, I pray po na tunay nating maunawaan yung ituturo sa atin ng Panginoon. At makita po natin kung paano po matatransform ng principle na to yung pananaw natin about our role in sharing the gospel. Sige po, unang bagay po na dapat nating maunawaan sa pinag-aaralan natin na involved po sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon, yung tinatawag nating sowing and reaping. No, sa Tagalog, yung paghahasik at pag-aani. Alam ko po, familiar na po kayo dun sa mga words na yun. No, sabi po dito, winning souls involves both sowing and reaping. Dito po, inihahalin tulad yung evangelism sa proseso po ng pagsasaka. No, tulad ng sinabi natin kanina, hindi po one-time event yung bagay na to. At katulad po ng isang magsasaka na hindi po nag-e-expect na makapag-ani agad right after niyang magtanim. Ganon din po sa pagbabahagi natin ng Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi rin po dapat tayo nag-e-expect agad na magbunga
no, magkaroon ng pagbabago sa buhay yung taong sinera natin ng salita ng Diyos. Sa agriculture po, no, involved po sa paghahasik yung paghahanda ng lupa at pagtatanim ng binhi. No, before a farmer can expect a harvest, dapat ihanda muna niya yung lupa. No, mag-araro siya, mag-alis ng mga bato at mga damo. At saka po maingat na itanim yung mga buto. This stage po requires patience, ng pagtsatsaga, ng pagsisikap, at pagtitiwala na kahit na umpisa pa lang, no, parang walang nangyayari dun sa itinanim niya. And for a time, the seed remains hidden doon po sa ilalim ng lupa. Sabi, ganun din po sa pagdating sa usaping espiritual. No, na yung spiritual fruit po na tinatawag natin ay nagsisimula na rin pong mabuo kahit pa hindi natin nakikita agad yung resulta. Spiritual fruit begins long before anyone sees a conversion. Sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo, ang sowing po or paghahasik ay nangangahulugan din po ng paghahanda at pagtatanim. No, paghahanda ng puso at pagtatanim ng salita ng Diyos. Sinasabi po na sa evangelism, may mga tao po tayong may encounter na hindi agad magiging ready na tanggapin ang Panginoong Jesus. No, kaya madalas ginagamit ng Diyos yung iba't ibang karanasan natin sa buhay. Tulad po ng mga pagsubok, no, kabiguan, and even yung relationship natin sa ibang tao. At ang layunin po ng Diyos dito ay upang palambutin, no, yung ating mga puso, yung kanilang mga puso, at para maging receptive sila sa katotohanan tungkol sa Panginoon. Bilang mga mananampalataya po, nakikibahagi po tayo sa proseso na to, no, sa pamamagitan po ng pananalangin, sa paggawa ng kabutihan, pag-encourage, at pamumuhay po na katulad ng Panginoong Hesukristo. Kasama rin po sa paghahasik yung pagpapakilala ng Ebanghelyo sa ibang tao through sharing God's Word. No, pagpapaliwanag sa mensahe po ng kaligtasan, pagbabahagi ng ating sariling patotoo, no, at pag-i-invite po sa mga tao na dumalo po sa gawain. At sa mga pagkakataon pong ito, maaaring hindi po agad natin makita yung bunga ng pagsisikap natin. Pero tandaan po natin na ang bawat faithful effort na ginagawa natin sa pagtatanim ng salita ng Diyos na sa puso po ng isang tao ay palalaguhin po ng Diyos sa tinakda niya pong panahon. Sabi nga po sa Isaiah 55:11, ang salita ng Diyos ay hindi kailanman babalik ng walang bunga. Sa kabilang banda naman po, yung reaping or pag-aani ay yung pagkolekta o pagtitipon ng mga bunga na tinanim ng isang magsasaka. No, nangyayari po ito pagkatapos ng ilang linggo o buwan kung saan yung mga bunga po ay hinog na at handa na pong anihin. Para po sa isang magsasaka, ang pag-aani ay isa pong masayang reward. No, pagkatapos po ng mahabang panahon na paghihintay, na mahabang panahon na pagtsatsaga at pagpapagal. Sa pag-uwin naman po ng mga kaluluwa sa Panginoon, no, it involves a similar harvest. Kasama po dito yung mga taong nakarinig na ng magandang balita at yung mga taong nag-decide na sundin ang Diyos. No, in short, ito po yung mga tao na handa nang mag-respond sa gospel ng Panginoon. In most cases, marami pong tao ang lumalapit sa Panginoon dahil sila po ay minsan nang nakapakinig ng salita ng Diyos. At naimpluwensyahan na rin po sila ng mga gawaing naglalapit sa kanila sa Panginoon. Natulad po ng pananalangin para sa kanila at pagtuturo po ng nakasulat sa Biblia. Sabi dito, the person who has the privilege of leading someone to Christ is often reaping where others have faithfully sown. Sabi, yung tao daw pong nabigyan ng pagkakataon na ma-lead o madala sa Panginoon yung isang individual ay madalas po na umaani sa lugar na matagal na pong pinaghirapan ng iba. Na in short, may nauna na pong ginamit ang Diyos sa buhay ng taong dinala niya sa Panginoon.
Tandaan po natin na dumadating po yung oras ng pag-aani kapag isang tao po ay tumugon ng may pananampalataya. No, nagkaroon na siya ng tunay na pagsisisi at kung siya po ay sumunod na sa sinasabi po ng salita ng Diyos. And this act po ay nagre-resulta sa kaligtasan na nagdudulot naman po ng malaking kaligayahan or kagalakan sa langit and among God's people. And this principle is very clear na pinakita po na sa John chapter 4 kung saan yung Samaritan woman first sowed the seed. No? Siya yung unang naghasik ng binhi sa pamamagitan po ng pagbabalita niya na naging encounter niya sa Panginoong Jesus. And later on, pagkatapos po mangaral pa ng Panginoong Jesus sa mga taong ito, saka lang po sila lubos na naniwala sa Panginoon. Nakita po natin sa halimbawa na yon na through daw magkaibang tao yung nag-fulfill ng magkaibang tungkulin in the process. Lahat pa rin naman po ng papuri at kaluwalhatian ay naibigay po sa Diyos. Dahil siya lang yung nagbibigay ng paglago and who alone brings about the harvest. In verse 38, sabi po ng Panginoong Jesus, isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Number 2 point po natin, we may reap where others have sown. No, sinasabi po nito na in God's work, madalas we are beneficiaries ng faithful labor ng ibang tao. Dahil bihira po yung conversion na bunga po ng isang pag-uusap lang or one time lang. Na madalas po ang isang conversation, culmination po yun ng maraming panalangin, pag-ibig and opportunities na marinig ang gospel ng Panginoon. At ganito po yung case sa Samaria. No, the disciples were sent to reap a harvest that they had not planted. Bago pa man po sila dumating sa lugar na yon, matagal na po yung naging pag-uusap ng Panginoong Jesus sa babaeng Samaritano, no, sa balon kung saan pinahayag ng Panginoong Jesus na siya yung pinangakong Mesiyas. Siya yung pinangakong tagapagligtas. At nung sumampalataya po yung babae, no, katulad po ng nabanggit natin kanina, pumunta po agad siya ng bayan para ipamalita sa mga kapitbahay niya yung sinabi ng Panginoong Jesus. At in-invite niya pa po yung mga taong ito na pumunta kung nasaan ang Panginoong Jesus para po mas makilala nila. Nung dumating po yung mga taga-Samaria, na malaking bahagi po ng paghahasik yung nagawa na ni Jesus at ng babaeng Samaritano. At dito na po pumasok yung mga alagad, no, para naman po gawin yung tungkulin nila, which is to reap. Sa madaling salita, yung mga alagad yung magtutuloy ng bagay na inumpisahan na ng iba. At isang bagay na pinapaalala nito sa atin na madalas inihahanda na ng Diyos yung puso ng mga tao bago pa man tayo dumating sa buhay nila. The same principle applies today. No, minsan may encounter tayong mga tao na parang pag tinignan natin ready na natanggapin ng Panginoon. No, kasi mabilis nilang naunawaan yung gospel. Na nag-express agad sila ng conviction sa kasalanan. And they willingly place their faith in Jesus. No, without knowing na na-miss out pala natin yung naunang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Perhaps kaya ganun yung response nila, pwedeng kasi yung mga magulang nila or parents nila matagal ng mga Kristiyano. No, sila yung unang nag-introduce ng Biblia sa kanya or sa kanila. O kaya may kaibigan pala silang nag-share na sa kanila ng gospel many years ago. O kaya laking Sunday school pala yung tao na yun. No, ibig sabihin, may mga tao nang inilagay ang Diyos sa buhay nila na bago pa man po tayo dumating. Hindi man sila nag-respond nung panahon na una silang nasyaran. Those earlier influences prepared them sa moment na handa na silang magtiwala sa Panginoong Jesus.
Kaya tandaan po natin na kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagdala po ng kaluluwa sa Panginoon, let us acknowledge yung katotohanan na may unang ginamit ang Diyos sa buhay ng tao na yun. That we are only reaping sa bukirin na matagal ng pinaghirapan at tinaniman na po ng iba. And this truth po should keep us humble. No, madali po kasing isipin na kaya may nadala tayong kaluluwa sa Panginoon ay dahil may effort tayong binigay. O dahil present po tayo nung nag-decide yung tao na yun na sumunod sa Panginoon. Likewise, may mga tao pong hahanga kapag nakikita nila na marami tayong nadadala sa Panginoon. At magkakaroon po sila ng thought na mas successful tayo kesa po sa ibang tao. However, visible results do not always reveal where the greatest labor has taken place. Ibig sabihin po, yung nakikita pong bunga, hindi siya galing sa effort lang ng isang tao. Most of the time, galing po yun sa faithful labor ng iba't ibang tao na ginamit ng Diyos. Yung mga unseen prayers, patient teaching, and even yung years of sowing ng ibang tao, yung kadalasan nagiging dahilan para maging possible yung harvest. Therefore, sabi po dito, no one should boast. Walang sino man yung dapat magmalaki. Kasi yung bawat conversion na nangyayari, resulta pa rin po yan ng pagkilos ng Diyos. At tayo po bilang mga lingkod ay napapagamit lang po para sa ikakalawak pa po ng gawain ng Panginoon. Third point po natin, sabi dyan, we may sow where others will reap. Sabi tayo naman yung magtatanim at iba naman po ang mag-aani. Hindi lang po pag-benefit sa ginawa ng iba yung tinuturo sa atin dito. Isa pa pong bagay na pinapaalala sa atin ito na yung sarili po nating pagpapagal may prepare the way for someone na ma-experience yung joy of the harvest. Sa maraming pagkakataon, hindi po inaalaw ng Diyos yung same person to plant the seed and at the same time mag-gather ng bunga. Dahil ang desire ng Panginoon, faithfully magampanan natin yung tungkulin na pinagkatiwala niya po sa atin. Same event na nangyari po sa Samaria. Jesus sowed the seed by patiently sharing the truth doon po sa Samaritan woman. Tapos yung babae, pinagpatuloy niya po yung paghahasik nung bumalik siya sa lugar kung saan po siya nanggaling and tell others about Jesus. Dahil po sa tapat na patotoo niya na maraming tao yung lumapit sa Panginoong Jesus, katulad po ng nabanggit natin kanina. Then eventually, Jesus and His disciples experience yung kagalakan na makita na maraming Samaritans yung nanampalataya sa Panginoong Jesus. Nakita po natin dito na though different people yung nag-participate sa bagay na to, yung sowing and reaping ay nangyari po within a short period of time. At masasabi na walang naging tapon, na wala pong naging tapon, at walang nasayang. Dahil yung kanya-kanya po nilang role ay naging essential. At nagamit po yun ng Diyos para po masakatuparan yung kanyang gawain, yung mission po ng Panginoon. The same pattern is common po sa Christian ministry sa panahon natin. Na marami pong mananampalataya ang faithfully sowing the seed sa pamamagitan po ng pagtuturo ng mga personal testimony natin and Christ-like examples. Yet, sabi po dito, sa kabila po ng mga bagay na to, makikita na konti lang yung talagang nagre-respond sa Ebanghelyo ng Panginoon. Now, I believe na marami po sa atin yung nakaranas na ng ganito. Naging bahagi tayo ng spiritual journey ng isang tao. Now, sinubukan nating ilapit sila sa Panginoon. Nag-invest tayo ng mga countless hours of prayer. In-encourage natin sila, tinuruan, binahagian ng salita ng Panginoon. Pero at the end of the day, makikita natin na hindi naging malaki yung bunga
hindi naging malaki yung bunga nito sa buhay nila, no? O yung ating pagpapagal. However, let us be encouraged sa katotohanan na ang gawain po ng Diyos sa buhay ng mga tao, no, ay madalas hindi po agad nahahayag. Hindi agad nakikita yung resulta. Sabi dito, the seed of the gospel may remain in a person's heart for many years before it bears fruit. No, kaya kung nakikita po natin yung sarili natin sa parehas na sitwasyon, ang paalala po sa atin ng Panginoon this morning ay huwag po tayong panghinaan ng loob. No, magtanim lang po tayo ng magtanim ng salita ng Diyos sa puso po ng mga taong ito. Dahil alam natin na hindi mapupunta sa walang kabuluhan yung mga tapat na paglilingkod natin. At hindi po natin masabi na yung ginagawa pala nating pagbabahagi ngayon, pagpapagal ngayon, ay magdulot po ng kaligtasan sa buhay ng marami pagdating po ng panahon. Isang malungkot na katotohanan lang po, na marami po sa atin yung naturally minimeasure ang success sa pag-evangelize kapag may visible outcome, pag may nakikita po tayong resulta. Para po sa mga tao na nag-spend ng mahabang panahon ng pagtatanim ng salita ng Diyos, tapos wala silang nakitang conversion o pagbabago sa buhay ng taong inaalagaan nila. Iisipin nila na failed sila. Nagsiset in na yung discouragement. After nyan, matitempt na sila na huminto na sa pag-share ng gospel. At the same time, others may wrongly judge the person na nag-share ng word. Assuming na siguro hindi siya masipag o kaya hindi siguro siya effective na teacher ng word. Siguro hindi siya faithful. Kaya konti yung nadadala niya sa Panginoon. Malaking X po yun. Jesus is teaching us na yung thinking na yun, na yung conclusion na yun ay mali po. Na dapat inaalis natin yon sa isipan natin. Sabi dito, the absence of immediate harvest does not mean the seed has been wasted. Hindi porke wala tayong makitang transformation sa isang tao after sharing the gospel, ibig sabihin na sayang lang yung tinuro natin. No? Hindi po ganun yun. Dahil para sa Panginoon, ang faithful sowing is never a failure. Dahil at the end of the day, ang Lord po ang kokontrol ng paglago nila o ng spiritual growth po ng mga taong ito. Sabi nga po ni Pablo sa unang Korinto chapter 3 verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Our responsibility is to sow faithfully, while trusting God to bring the harvest in His perfect time. And as application po sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga, tinatawag po tayo ng Diyos na maging tapat in every stage of the harvest. We should be faithful and diligent in sowing and reaping. Whether binigyan tayo ng pagkakataon na magtanim o mag-animan, tandaan po natin na yung tungkulin natin sa mga bagay na to ay parehas lang. Walang pagkakaiba, na walang mas higit, walang less ang value. Let us serve God diligently at iwan po natin sa mga kamay niya yung magiging resulta ng gagawin natin. Dadating po yung season na tatawagin tayo ng Diyos to simply sow the seed of God's Word, by faithfully sharing the gospel or tell others about Jesus. Tandaan po natin yung bawat gospel conversation na ginagawa natin katulad ng pagli-lead ng Bible study ay nag-iiwan po ng mark sa puso ng mga taong binabahagian natin. Dahil sa mga panahon na yon, natatanim po yung salita ng Diyos sa puso nila. Na wala mang immediate result, pero hindi ibig sabihin nun walang nangyayari. Hindi ibig sabihin nun ineffective tayo. Sa mga nakakakilala po kay Prophet Jeremiah, sabi po sa Bible, he preached the word of God for nearly 50 years with little visible response. Pinangaral niya po ang salita ng Diyos sa halos 50 taon
nang wala po siyang nakikitang outcome or transformation. No, inabot po siya ng ganon katagal. Hindi siya tumigil kahit ganon yung response ng mga tao because he knew na kahit kailan hindi masasayang yung tinanim niyang salita ng Panginoon. And also, si Prophet Isaiah assures us na laging i-accomplish ng salita ng Diyos yung layunin nito sa buhay ng isang tao. God has not called us to produce the harvest, but to diligently sow the seed, knowing that our labor in the Lord is not in vain. May mga panahon din naman po na iaalaw ang Panginoon na magamit tayo sa anihan. No, kung saan makaka-encounter tayo ng mga tao na prepared na yung mga puso nila to accept Jesus. No, dahil sa mga panalangin at pagtuturo ng mga unang tao na ginamit po ng Diyos sa buhay nila. They may be ready to study the Word of God, no, repent and obey the gospel. No, na nagiging dahilan para somehow konting effort na lang yung makontribute natin pagdating po ng harvest. Pero sinasabi yung ganitong mga pagkakataon hindi dapat nagdadala sa atin ng pride. No, it should lead us to humility. And let us always acknowledge na yung power to transform lives wala sa atin. No, wala sa taong nagbabahagi ng gospel, kundi nasa mismong salita ng Diyos. The power is found in the living Word of God. At ang Diyos lang din ang nagdadala ng pagbabago at paglago sa buhay ng isang tao. Kaya ang paalala din po sa bawat isa na binibigyan ng opportunity ng Panginoon na makapagdala po ng kaluluwa. No, naalalahanin din po natin yung faithful labor ng mga taong nagtanim at nagdilig para ma-prepare yung puso ng taong nadala natin sa Panginoon. Na huwag nating i-disregard yung pagpapagal ng mga taong ito. Kasi for sure, hindi sila magiging receptive sa word kung walang unang ginamit ang Diyos sa buhay nila. And above all, no, let's give all the glory to God. And together, let's rejoice sa ginagawang mabuti ng Panginoon. Bilang pagtatapos po, tayo po bilang mga alagad ng Panginoon, we are all laborers in the Lord's harvest field. Sabi, lahat po tayo ay manggagawa sa bukirin ng Panginoon. Hindi po tumawag ang Diyos ng iilan lang para mag-ani at para makibahagi sa kanyang misyon. He calls every believer to take part in the work of making disciples. May mga pagkakataon na pagkakalooban tayo ng Diyos ng joy of reaping, kung saan madadala natin yung isang tao sa Panginoon after others faithfully prepared the way. Na minsan naman, ang ibibigay niya sa ating tungkulin is to simply sow the seed. Maghasik ng binhi sa pamamagitan po ng pananalangin, sa the way kung paano tayo manalita, at maging sa ating pong mga halimbawa. Now, whatever role may be, yakapin po natin ito with joy and faithfulness, no? Knowing na yung bawat gawain, bawat pagpapagal natin ay mahalaga po sa kaharian ng Diyos. This principle of sowing and reaping should encourage and humble us. No, sabi, dapat magdulot sa atin ito ng pagpapalakas ng loob at pagpapakumbaba. Ma-encourage tayo kapag tapat tayong nagbabahagi ng ebanghelyo ng Panginoon. No, kahit halos wala tayong nakikitang resulta. No, pinapaalala rin po nito sa atin na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Kasi alam natin na ang Diyos ang kikilos at Diyos ang may kontrol sa paglago ng isang tao. At the same time, it humbles us sa pamamagitan ng pag-recognize sa mga tao na nanalangin, nagturo at matyaga pong nagtanim ng binhi sa puso ng mga tao na to bago pa man po tayo dumating sa buhay nila. Sabi po dyan sa screen natin, if today na we are not reaping, ito po ang challenge sa atin ng Lord. If today we are not reaping, let us keep sowing. If today we are reaping, let us do so with humility and gratitude. Ano man po yung season natin ngayon, naghahasik man tayo ng binhi o nasa panahon ng pag-aani, let us faithfully labor in the Lord's harvest.
na may pagtitiwala that God will bring the increase in His perfect time. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng mensahe mo sa umagang ito. Salamat Lord sa pagre-remind sa amin, Panginoon, tungkol po sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon, na yung aming mga ginagawa, Panginoon, ay hindi po napupunta or hindi po nagiging baliwala, Panginoon. Salamat Lord na tinawag mo kaming para po sa gawain na ito, Panginoon, na kami po ay maghasik at magtanim po ng salita mo sa mga taong nakapaligid sa amin, nakakasalamuhan namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, kung ano man po yung season ng buhay namin ngayon, Panginoon. Ginagamit mo man kami, Panginoon, para po maghasik ng salita mo, Panginoon, o magtanim man, o nasa pag-aani man kami, Panginoon. Help us, Lord, na ma-recognize na yung lahat ng ginagawa namin ay para po sa iyo, Panginoon. At kayo po yung may responsibility, Panginoon, na magpalago doon po sa mga taong binabahagian namin ang salita mo. Help us, Lord, na maging bold in sharing your word, Panginoon. Help us na maging confident, Panginoon, sa ibinabahagi namin, Panginoon. Dahil alam namin na yung salita mo ay buhay at magbibigay ng walang hanggang buhay sa mga taong ito. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa amin pong pag-groupings, Panginoon, nawa, Lord, mas maturuan pa po kami, mas maunawaan pa po namin kung ano po yung gusto mong sabihin sa amin sa umagang ito. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.